bring something weird. Okay, next. Bring something useful. Okay, next. Bring something you can't live without. Wait, what? Pare-pareho tayo? Kaya pala nag-i-sparkle yung mga lips nyo kagaya ko na parang kristal. Honestly, mula nung nabili ko to, nakatipid ako sa kahit na anong product ng lipstick dahil ito sapat na. Of course, ito lip gloss na nga, lip mask pa, 2-in-1. From this to this, instant lip plump. Kahit yung mga Kardashians mapapabilib sa product na to. Tingnan niyo yung Coco Cookie ko. It doubles as a fashion accessory. Swipe anytime, stay moisturized. The berry smoothie is that and it looks amazing. Bangong-bango ako sa fruity scent niya. It smells so good. Grab yours now. Honey, siya yung sinasabi ko sa'yo na foster parent ko na nagpalaki sa akin ng 10 taon. Hello po, Liana po. Nai-asawa ko. Ilang taon na yung nasa dyan mo? 5 months na po. Bali, siya muna ang mga kasama mo, ha? Di bali, 5 araw lang naman ako mawawala. Tiyak kung magkakasundo kayong dalawa. Honey, okay lang ba sa'yo? Nay Esmeralda, nagkakape po ba kayo? Ititimbahan ko po kayo ng kape. Tugo ang gusto ko. Biro lang. Damihan niya nga sukal, ah. Ilang buwan ka na ulit? Ang laki-laki na ng tiyan mo. Pagsapit ng 6 na buwan, sariwang-sariwa na ang bata. Ano pong ibig niya sabihin, Nay Esmeralda? Dapat maging malusog yung bata, ha? Mas malusog, mas masarap. Saan mo yan pinaglihi? 10 taon kong nakasama si Nay Esmeralda. Alam kong mabuti ang intensyon niya dyan. Nagkakamali ka ng iniisip. Umuwi ka na lang dito. Huwag mo kong iwanan mag-isa sa kanya. Pag-usapan natin mamaya, ha? May trabaho lang ako dito sa saglit. Hello, Bes? Di ba may nabanggit kang mga palatandaan sa akin dati kung paano malalaman na aswang ang isang tao? Nay Esmeralda, aalis po muna ako. Nay Esmeralda. Nay Esmeralda. Sigurado po ba kayong mabisa itong pangontra sa mga aswang? Lia, totoo nga yung sabi nila. Buntis ka. Sorry ho, pero hindi ko po kayo kilala eh. Ako si Esmeralda. Ako yung foster parent ng asawa mo. Tagal ko na nga siyang tinakikita eh. Kayo po ang foster parent ng asawa ko? Bakit? Meron pa akong kasamang foster parent din ng asawa ko sa bahay. Tinuloy niya yung plano niya. Ano yung plano? Mga makikinis na content creator na na-meet ko. Nakita ko siya sa isang event and girl, wala talaga siyang ka-makeup. As in, wala. Siguro nung time na yun, ang lagay lang niya sa face niya is sunscreen. Tapos in-stalk ko siya, user din talaga siya ng Brilliant. Next naman na na-meet ko in person at namangha ako dahil ang ganda ng face. Si Miss Abigail Viana. Kung ano yung nakikita niyong itsura niya sa mga video niya, ganun din siya kaputi at kakinis sa personal. Ayun, sobrang kinis talaga niya sa personal. Wala kang makikitang chismis sa mukha niya. And then, nung in-stalk ko din si Miss Abigail, nakita ko yung ginagamit niya, which is yung Brilliant Rejuvenating Set din. Pare-pareho kami. Nila-wear sunscreen ni Miss Abigail na mga ginagamit na Rejuve Set. Next in the list is si Miss Kyla Palasigan. As in, kinausap siya, magkausap kaming dalawa. Tinitingnan ko yung face niya, sobrang kinang. Literal na glass skin talaga. As in, ang ganda ng face niya. Mamula-mula, pero yung pula na hindi OA, yung parang may sarili na siyang blush on dahil sa ganda ng face niya. Ayun, user talaga siya ng Brilliant, hindi talaga siya nagbabago ng set na ginagamit. Siya din yung
naging inspirasyon ko para magbalik loob ng bongga talaga sa Brilliant Rejuve. Next naman is si Mami May. Una ko siyang napanood dun sa may tik-tik sa bahay niya nung buntis siya. Tapos yun, nakita ko din yung video niya dati na nag-viral na kung saan gumamit siya doon ng Brilliant Rejuve hanggang sa kumini siya. Alam nyo guys, kung makikita nyo siya in person, parang walang bakas na galing siya sa breakout. Next is si Miss She Velasquez. Di naman siya gaanong naka-makeup. Naka-makeup siya pero hindi ganun kakapal. Pero kitang-kita din yung ganda ng face niya. Walang ka-chismis-chismis, parang walang pores, tapos ang puti, tumutugma yung puti ng katawan niya sa face niya. Ganon kaganda yung Brilliant, guys, kasi na-witness ko talaga sa mga gumagamit, sa mga user talaga, kung gaano kaganda. Kasi yun ang pangarap ko, yung pupunta na lang ng event, or makikita niya akong hindi naka-makeup kasi wala na akong tinatakpan sa mukha ko. Ganun level yung gusto ko. Sila na-achieve na nila dahil nga sa Brilliant user din sila. And paggamit ng Brilliant, as in tinutuloy-tuloy ko na siya, unlike before na every ganito lang, kapag may pimple lang, saka ko na siya ginagamit. Ngayon, lagi-lagi ko na siyang ginagamit, and sana ma-achieve ko yung mga ganong klase ng skin. Para naman sa mga magtatanong, syempre ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano ko ginagamit yung pagre-rejuve ng Brilliant, at para lahat tayo kuminis kagaya nila na kahit hindi na mag-makeup, plakado pa rin. Mas três ela mama então eu, tu, nós bota nela. O bonde chegou, as predador de perereca. Sapeca, pepeca, divide essa tcheca. Vai sentar com Nakikirami po kami. I hope you don't mind po, pero hindi po kasi talaga malinaw sa amin kung anong kinamatay ng best friend namin. Sobrang matulungin ng anak ko. Mayroon siyang tinulungang matanda at pinakain siya ng mamon. Kinain din naman niya. Pagkatapos nun, di na tumigil yung pagsakit ng tiyan niya. Sayang nga po eh. Sa totoo po niyan, siya po dapat ang pambato namin sa pageant ngayong darating na Campus Clash. Buti na lang kanya tita, na-train niya kahit papano itong si Olivia, kaya siya na yung magiging representative namin sa Campus Clash. Yung boyfriend po niyang si Jiro, wala na sila bago pa mangyari yan. Nahuli ng anak ko si Jiro na may kausap na ibang babae. Kapal talaga ng mukha ng Jiro na yun. Thank you po. May balak po ba kayong ipakulong yung matanda? Sa totoo lang, hindi nga namin siya mahanap. Ilang beses namin siyang inabangan sa simbahan, pero hindi talaga. Pero may picture kami. Ito, kung nakita niyo man siya. Kakatakot yung itsura niya, no? Bakit niya kaya yung ginawa sa best friend namin? Isa lang ang naiisip namin eh. Siguro may nag-utos sa kanya. Ay, baka nga po tita. Usong-uso yung ganyan ngayon. Ay, kanya ko dito. Thank you. Tsaka hindi po malabo yun sa sexy, ganda, talino ng anak niyo. Yung mga taong inggit sa anak ko. Wala po ba kayong nakitang convo ng kaaway niya sa cellphone niya? Ang huling convo lang niya, ang kausap niya. Ikaw, ako. Sabi mo may aaminin ka sa kanya. Ano pala yung aaminin mo? Tungkol lang po yun sa performance. Tsaka isa pa ka mo, kapag maganda ka, sexy, hindi talaga maiiwasan na maraming maiinggit sa'yo. Sige, naalis na ako ha. Dito na yung bahay namin. Sure ka ba? Hindi ka napapatid? Diyan lang naman yung bahay ko eh. Sige na. Ingat ka. Bye-bye. Ay, Olivia? Olivia? Tao po. Babalik ko lang tong panyo mo. Parang walang tao. Olivia, pasok na ako ha. ako the first niya. Anong pangalan mo, miss? Huwag siya nang masamain. Gusto ka lang makilala, hinala ang buhay mo guguluhin. Di ako katulad ng mga naging lalaki mo. Di rin ako tulad ng mga naging babae mo. Wala akong alam sa mga putang sinasabi mo. Ang ganda ng ate mo, minsan pa lang dumaan, tapos nagsusungit ka. Ba't di ka nagsasalita? Ayaw mo bang kinukulit ka? Sabihin mo lang naman sa'kin, di naman kita papaluhain. Ubus na naman to asin? Ha? Kay Joella, ikaw ba yung umuubos ng asin, ha? Pero madalas ko pong nakikita si Ate Ara na nagigising tuwing madaling araw. Baka siya po yung kumuha ng asin. Ipagsabihan mo yung ate mo, ano bang akala niya? Huwag niyo na uulitin to, ha? Kasi anong gagawin ko naman sa asin, diba?
Gisingin mo yung ate mo. Pagsabihan mo. Ay, thank you, secret admirer. Joella, nasaan ate mo? Ayun ho, nakita ko pumasok na. Bakit ho? Nagluluto ako, ganito na lang madadatnan ko sa asin natin. Anong ginagawa niya sa asin? Bakit laging wala? Ako, napapagod na kakasabi dyan sa inyo, ha? Ako, nanggigigil ako. Ang sinasabi ko talaga sa inyo. Wala ako magluluto nito. Bumili ka sa kapitbahay ng asin. Bumili ka. Ikaw ba'y walang napapansin dyan sa ate mo, ha? Hindi na siya nakikibanding sa atin. Madalas, madaling araw gising. Pa, ha? Ito, araw-araw kong nilalamanan, punong-puno. Pero gigising ako ng ganito. Tapos nagkalat pa sa saig yung mga asin. Sino magulang ang matutuwa sa ginagawa niya, ha? Inay, bukod sa napapansin kong sa tuwing madaling araw lang siya lumalabas ng kwarto niya, ay napapansin ko din na hindi pa rin ang papakita yung secret admirer ko. Alam mo na, matagal ko na itong naisip eh. What if palitan natin ng asukal yung asin? Sa tingin ko, doon natin malalaman. Kapag nagalit na siya o nagtakal na siya, di doon natin tanungin kung ano ginagawa niya sa asin. Talino kong bata ka. Kailangan mo bilisan, nak. Sandali ko. Ito na. Magka-stress na ng madaling araw. Pag lumabas na yung ate mo, bubuking tayo. Talan mo. Pwede na siguro ito. Eh, ngayon malalaman talaga natin kung anong ginagawa niya sa asin. Tara, tara.